Naranasan mo na bang tingnan ang iyong bank account at nakaramdam ng malamig na pagtango ng takot sa iyong sikmura? Natitigan mo na ba ang isang tambak ng mga perang papel na tila nanunuya sa iyong mga panalangin? Naisip mo na ba sa tahimik at lihim na lugar ng iyong puso, Diyos, nakikita mo ba ang aking paghihirap? May pakialam ka ba sa aking paghihirap sa pananalapi? Sasabihin sa iyo ng mundo na ang kayamanan ay nagmumula sa mas masipag na pagtatrabaho, mula sa mas matalinong pamumuhunan, mula sa swerte. Ngunit naparito ako ngayon upang sabihin sa iyo na mayroong ibang sistema, isang mas mataas na ekonomiya, isang banal na tubo ng probisyon na walang alam ang mundo. Hindi ito pinamamahala ng Wall Street, kundi ng mga lansangang ginto sa langit. Hindi ito napapailalim sa mga pagbabago-bago ng merkado, kundi sa hindi matitinag at walang hanggang salita ng Diyos. At sa ngayon, may nakikinig at isang supernatural na pagbabago ang malapit nang maganap sa iyong pananalapi. Isang paglipat ang sinisimulan mula sa silid ng trono ng Diyos patungo sa iyong buhay. Ngunit dapat mong maunawaan kung paano gumagana ang ekonomiyang ito. Dapat mong malaman ang mga prinsipyo ng banal na paglilipat na ito. Kung handa ka nang makita ang napakalaking probisyon ng Diyos, kung handa ka nang umahon sa kakulangan at tungo sa banal na kasaganaan, i-type mo sa mga komento, "Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon." 4 na salitang iyan lang, "Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon." Yan nawa ang maging deklarasyon ng iyong pananampalataya. At habang nariyan ka pa, mag-subscribe sa channel na ito dahil sa mga susunod na araw, bubuksan natin ang mga pintuan ng langit at huwag mong palampasin ang kahit isang salita. May gagawing bagong bagay ang Diyos. Ngayon, ihanda ang iyong Biblia, buksan ang iyong mga puso at ihanda ang iyong pananampalataya. Sa susunod na ilang sandali, tayo ay maglalakbay patungo sa ekonomiya ng langit. Hindi ito mensahe tungkol sa kasakiman. Ito ay mensahe tungkol sa kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pagyaman para mag-ipon. Ito ay tungkol sa pagkuha ng mga mapagkukunan upang maitatag ang tipan ng Diyos sa lupa. Handa ka na ba? Simulan natin. Tiningnan mo na ba ang iyong bank account at nakaramdam ng malamig na takot sa iyong tiyan? Napatitig ka na ba sa isang tambak ng mga perang papel na tila nanunuya sa iyong mga panalangin? Naisip mo na ba sa tahimik at lihim na lugar ng iyong puso, Diyos, nakikita mo ba ang aking paghihirap? May pakialam ka ba sa aking paghihirap sa pananalapi? Sasabihin sa iyo ng mundo na ang kayamanan ay nagmumula sa mas masipag na pagtatrabaho, mula sa mas matalinong pamumuhunan, mula sa swerte. Ngunit naparito ako ngayon upang sabihin sa iyo na mayroong ibang sistema, isang mas mataas na ekonomiya, isang banal na tubo ng paglalaan na walang alam ang mundo, kundi sa hindi matitinag na walang hanggang salita ng Diyos. Isang supernatural na pagbabago ang malapit ng maganap sa iyong pananalapi. Isang paglilipat ang sinisimulan mula sa silid ng trono ng Diyos patungo sa iyong buhay. Ngunit dapat mong maunawaan kung paano gumagana ang ekonomiyang ito. Dapat mong malaman ang mga prinsipyo ng banal na paglilipat na ito. Kung handa ka nang makita ang napakalaking probisyon ng Diyos, kung handa ka nang umahon sa kakulangan at tungo sa banal na kasaganaan, i-comment mo ito. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ihanawa ang maging deklarasyon ng iyong pananampalataya at ayaw mong makaligtaan ng kahit isang salita. May gagawing bagong bagay ang Diyos at ang iyong pagsapi ay ang iyong paraan ng pagsasabi, Diyos, inilalagay ko ang aking sarili para sa aking himala. Ngayon, ihanda ninyo ang inyong mga Biblia, buksan ang inyong mga puso at ihanda ang inyong pananampalataya. Sa susunod na ilang sandali, tayo ay maglalakbay patungo sa ekonomiya ng langit. Hindi ito mensahe tungkol sa kasakiman. Ito ay mensahe tungkol sa kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa pagyaman para mag-ipon. Ito ay tungkol sa pagkuha ng mga mapagkukunan upang maitatag ang tipan ng Diyos sa lupa. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Kita mo, maraming mananampalataya ang nabubuhay sa isang lugar ng espiritual na kayamanan at material na kahirapan. At hindi ito dapat mangyari. Lumilikha ito ng isang kontradiksyon na ginagamit ng mundo upang kutyain ng ating Diyos. Sabi nila, ang iyong Diyos ang nagmamayari ng mga baka sa 1,000 burol, ngunit hindi mo kayang bayaran ang iyong magaan na bayarin. Mayroong pagkakahiwalay. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na ang Diyos ay hindi mahirap. Ang kanyang mga kamalig ay puno. Sinasabi ng Biblia, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Hindi siya nagpipigil dahil siya ay kuripot. Hindi, ang pagharang ay wala sa kanyang panig. Dapat nating maunawaan ang pangunahing katotohanan.
Nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak. Nalulugod siya sa kasaganaan ng kanyang mga lingkod. Sinasabi ng Biblia sa Aklat ng 3:1, Versikulo 2, Idinadalangin ko na ikaw ay magkaroon ng mabuting kalusugan at naway maging maayos ang lahat para sa iyo, gaya ng iyong kaluluwa na nasa mabuting kalagayan. Minamalas ng Diyos ang iyong buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan, at kasama na riyan ang iyong kalagayang pinansyal. Isipin ito ng ganito, ang isang mabuting ama sa lupa, kung mayroon siyang pera, ay hindi natutuwa na makitang nagugutom ang kanyang mga anak. Hindi siya ngumingiti kapag sila ay nakadamit ng basahan. Siya ay nagtatrabaho, nagpaplano, nag-iipon upang tustusan sila, upang mabigyan sila ng mana. Gaano pa kaya ang ibibigay sa atin ng ating perpektong Ama sa langit? Ang problema ay nakikinig tayo sa mga maling tinig. Nakikinig tayo sa tinig ng kakulangan, sa tinig ng takot, sa tinig ng mga ulat sa ekonomiya ng mundo. Kailangan nating itutok ang ating mga tainga sa tinig ng banal na espiritu, na siyang punong ekonomista ng kaharian ng langit. Siya ang nakakaalam kung nasaan ang mga nakatagong mapagkukunan. Siya ang maaring gumabay sa iyo sa tamang trabaho, sa tamang ideya, sa tamang banal na koneksyon. Siya ang may kakayahang maglipat ng kayamanan mula sa masasama patungo sa mga matuwid sa pamamagitan ng mahimalang paraan. Kung paanong kinuha ng mga anak ni Israel ang kayamanan ng Ehipto nang sila ay umalis. Iyon ay isang banal na paglilipat. Hindi ito sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng soberanong kamay ng Diyos na nag-oorganisa ng isang himala sa pananalapi para sa kanyang bayan. Ang kwento ng Eksodo ay hindi lamang isang aral sa kasaysayan. Ito ay isang plano, isang huwaran para sa iyo at para sa akin ngayon. Nang umalis ang mga anak ni Israel sa Ehipto, hindi sila umalis na walang dala. Sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Eksodo, Kabanata 12, Versikulo 36, na pinagkalooban sila ng Panginoon ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ipinagkaloob nila sa kanila ang kanilang hiniling. At sinamsam nila ang mga Ehipsyo. Humingi sila ng mga kagamitang pilak at mga kagamitang ginto at mga damit at ibinigay ito sa kanila ng mga Ehipsyo. Naiisip mo ba? Sa loob ng maraming henerasyon, sila ay mga alipin, gumagawa ng mga ladrilyo ng walang dayami, nabubuhay sa ilalim ng latigo ng isang malupit na tagapag-utos. Wala silang anumang ari-arian. Sila ay nabaon sa utang at pagkaalipin. Ngunit sa isang gabi, sa isang makapangyarihang kilos ng Diyos, mula sa pagiging mga may utang ay naging mga nagpapautang sila. Mula sa pagiging mga alipin ay naging mayaman sila. At makinig kayong mabuti sa akin. Ang kayamanang iyon ay hindi nagmula sa kanilang mga suweldo. Hindi ito nagmula sa kanilang plano sa pagre-retiro. Ito ay isang supernatural, soberanong paglilipat ng kayamanan mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa mga kamay ng mga taong pinagtipanan ng Diyos. At ang Diyos ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagayos ng dakilang paglilipat na iyon ay tumitingin sa iyong sitwasyon ngayon. Nakikita niya ang espiritual na Ehipto na bumihag sa iyo. Nakikita niya ang paraon ng utang at kakulangan na namamayani sa iyong buhay. At sinasabi niya sa iyo ngayong gabi, oras na para sa iyong pag-alis. Panahon na para samsamin mo ang kaaway. Panahon na para sa isang banal na paglilipat ng kayamanan sa inyong mga kamay. Ngunit dapat ninyong maunawaan ito. Ang paglilipat na iyon ay hindi nangyari noong sila ay komportable pa sa Ehipto. Nangyari ito nang magpasya silang bumangon at umalis. Mayroong sandali ng pananampalataya, isang sandali ng mapagpasyang pagkilos kung saan sasabihin mo, hindi ko na tinatanggap ang kahirapan ng kaharian ni Paraon. Nagmamartsa ako patungo sa lupang pangako ng paglalaan ng Diyos. At kapag ginawa mo ang hakbang na iyan ng pananampalataya, ang kayamanan ng masasama, ang mga yamang ipinagkait, sa iyo ay magsisimulang dumaloy patungo sa iyo sa mga paraang hindi mo maisip. Ito ay mga ideyang darating sa iyo sa gabi. Ito ay magiging pabor mula sa mga taong dating hindi ka pinansin. Ito ay mga kontrata at oportunidad na tila ba nahuhulog mula sa langit. Ito ang punong ekonomista, ang banal na espiritu na kumikilos para sa iyo. Inililipat ang kayamanan ng mundo patungo sa iyong account para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit ang kaaway ay nakikipaglaban sa iyong isipan ng may matinding galit. Gusto niyang maniwala ka na hindi ito para sa iyo. Gusto niyang maniwala ka na gusto ng Diyos na maging mahirap at mapagpakumbaba ka. Pero sinasabi ko sa iyo, walang masama sa pagiging mapagpakumbaba sa hindi mo kayang bayaran. Ang edukasyon ng iyong anak,
Walang saysay ang hindi pagsuporta sa gawain ng Diyos sa iyong lokal na simbahan. Hindi ka tinatawag ng Diyos para maging lumpo sa pananalapi. Tinatawag ka niya para maging tagapondo ng Ebanghelyo. Hindi ka niya tinatawag na maging pulubi. Tinatawag ka niya upang maging tagapamahagi ng kanyang kayamanan. Hindi ka dapat nasa pinakamababang antas ng ekonomiya na humihingi ng mga kapirasong pagkain mula sa hapagkainan ng mundo. Hindi ikaw ay nakaupo kasama ni Kristo sa mga makalangit na dako, higit na mataas sa lahat ng pamamahala at autoridad. At mula sa posisyong iyon ng autoridad, ikaw ay mamamahala sa mundo. At kasama na rito ang mga sistemang pinansyal ng mundo. Kaya't tinatanong kita ngayong gabi, pagod ka na ba sa kontradiksyon? Sawa ka na ba sa pangungutya ng mundo? Sa iyong Diyos dahil sa iyong mga bulsang walang laman? Handa ka na bang humakbang sa realidad ng iyong mana? Handa ka na bang maunawaan kung paano iposisyon ang iyong sarili para sa dakilang paglilipat na ito? Dahil ang susunod kong ibabahagi sa iyo ay ang susi na magbubukas sa buong sistema ng ekonomiya ng langit. Ito ang isang bagay na magbabago sa iyong pagkakakilanlan mula sa isang alipin sa Ehipto tungo sa isang tagapagmana sa lupang pangako. Ito ay isang paghahayag na magbabago sa paraan ng iyong pananalangin, sa paraan ng iyong pag-iisip at sa paraan ng iyong pamumuhay. Kaya huwag kang gumalaw. Huwag mong patayin ito. Ang sasabihin ko sa iyo, ang pundasyon ng lahat. At ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nakasalalay sa iyong pakikinig at paniniwala rito. Kaya paano nangyayari ang paglilipat na ito? Ano ang mekanismo? Hindi ito nagsisimula sa iyong bank account, kundi sa iyong isipan. Nagsisimula ito sa isang banal na paggiba ng bawat kuta na itinayo laban sa kaalaman ng Diyos. Kailangan mong makita ang iyong sarili, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang anak ng hari. Hindi ka isang dukha na nagmamakaawa sa pintuan. Isa kang tagapagmana na nakaupo sa palasyo. Sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Galacia, Kabanata 4, Talata 7, kaya't hindi na kayo alipin kundi anak ng Diyos. At dahil kayo'y anak ng Diyos, ginawa rin kayong tagapagmana ng Diyos. Hayaang tumimo sa iyong espiritu ang salitang iyan ngayong gabi. Isang tagapagmana. Ano ang ginagawa ng isang tagapagmana? Ang isang tagapagmana ay umaasa ng mana. Ang isang tagapagmana ay lumalakad ng may kumpiyansa. Ang isang tagapagmana ay hindi nag-aalala kung saan nanggagaling ang kanilang susunod na pagkain dahil alam nilang ang kayamanan ng kanilang ama, ang kanilang seguridad. Hindi nila tinitingnan ang kanilang sariling mga bulsa na walang laman. Tinitingnan nila ang punong-punong kamalig ng kanilang ama. Ito ang revelasyon na napakaraming nawawala. Mayroon silang mentalidad ng kahirapan na itinurok sa kanila ng mundo, ng kanilang mga kalagayan, minsan maging ng diwa ng relihiyon na nagtutulad sa kabanalan sa kahirapan. Nagdarasal sila ng may diwa ng kakulangan. Diyos ko, kung maaari mo lang akong tulungan na makaraos hanggang sa katapusan ng buwan. Hindi, dapat kang magsimulang manalangin ng may autoridad ng isang tagapagmana. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ang iyong kayamanan ay magagamit ko upang matupad ang aking kapalaran. Tinatawag ko ang mga mapagkukunan ng langit para sa gawain ng iyong kaharian sa aking buhay. Ipinapahayag ko na ako ang daluyan ng iyong mga pagpapala at iniuutos ko sa bawat daluyan ng pananalapi na iyong itinalaga para sa akin na maging bukas ngayon sa pangalan ni Jesus. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang isang panalangin ay isang pakiusap mula sa isang alipin. Ang isa pa ay isang deklarasyon mula sa isang anak. Ang isa ay nakaugat sa takot. Ang isa naman ay nakaugat sa pananampalataya. At ang Diyos ay tumutugon sa pananampalataya. Ang mga salita mo ay hindi lamang mga tunog sa hangin para silang mga truck na may kargang kargamento. Alinman sa dala nila ang maraming pananampalataya o dala nila ang maraming takot. Kapag nagising ka sa umaga at tumingin ka sa salamin at sinabi mong, wala na akong pera, hindi na ako makakaahon sa utang, lulubog ako sa batas na ito. Pinupunan mo ang iyong mga salita ng lason ng takot at kakulangan. At ikaw ang nagmamaneho ng truck na iyan patungo sa iyong kinabukasan. At ilalabas mo ang takot at kakulangan na iyan bukas, sa susunod na araw at sa susunod pa. Sumasang-ayon ka sa ulat ng Diablo tungkol sa iyong buhay. Pumipirma ka para sa isang paghahatid ng paghihirap na ipinadala niya sa iyo. Ngunit kapag ibinuka mo ang iyong bibig at sinabi mo ang mga pangako ng Diyos, kahit na iba ang sinasabi ng iyong bank account, pinapagana mo ang mga anghel ng kasaganaan upang kumilos para sa iyo. Sinasabi mo, Diablo, tinatanggihan ko ang iyong pakete. Ibinabalik ko na ang nagpadala. Pumipirma ako para sa paghahatid na
ipinadala sa akin ng Diyos ang paghahatid ng pagpapala, ng paglalaan, ng sobrenatural na pag-apaw. Kapag sinabi mong, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi mo inilalarawan ang kasalukuyan mong balanse sa bangko. Ipinapahayag mo ang iyong espiritual na realidad. At ang iyong espiritual na realidad ay dapat mahayag sa iyong pisikal na realidad. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng isang praktikal na halimbawa mula sa salita. Isang kwento na napakalakas, napakapuno ng paghahayag para sa atin ngayon. May isang babaeng balo sa Aklat ng Dushari, Kabanata 4. Patay na ang kanyang asawa. Isa siya sa mga anak ng mga propeta, isang mabuting taong naglilingkod sa Diyos. Ngunit namatay siya sa utang. Ang mga nagpautang sa kanya ay nasa pintuan. At sa kulturang iyon, darating sila upang kunin ang kanyang 2 anak na lalaki bilang alipin upang mabayaran ang utang. Naiisip mo ba ang kanyang desperasyon, ang takot, ang pakiramdam ng lubos na kawalan ng kapangyarihan, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pamana, ang kanyang mga anak ay malapit ng kunin. Nasa katapusan na niya ang kanyang sarili at lumapit siya sa lalaki ng Diyos, si Eliseo. Ibinuhos niya ang kanyang puso, ang kanyang sakit, ang kanyang kawalan ng pag-asa. At si Eliseo, hindi lamang siya naawa sa kanya. Hindi lang niya basta nanalangin ng maayos at pinauwi ang babae. Tinanong pa niya ito ng isang tanong na tila katawa-tawa. Halos walang emosyon. Sabi niya, anong meron sa bahay mo? Isipin mo yan. Ano ang meron ka sa bahay mo? Ang tinutukoy niya ay ang pagkawala ng kanyang mga anak na lalaki at ang tinatanong naman niya ay ang tungkol sa kanyang mga muebles. Pero alam mo, ang paglilipat ng Diyos ay kadalasang nagsisimula sa kung ano ang nasa kamay mo na. Maaring mukhang maliit ito. Maaring tila ito ay walang gaanong halaga. Maaring tila ito ay walang kaugnayan sa iyong problema. Ngunit kapag iniatang mo ito sa mga kamay ng Diyos, ito ang magiging punto ng pakikipag-ugnayan para sa isang himala. Ang babae, malamang ay nalito siya. Sabi niya, walang anuman ang inyong lingkod doon, maliban sa kaunting langis, isang maliit na banga lamang ng mantika. Sa natural, wala itong halaga laban sa gabundok na utang na kanyang kinakaharap. Para itong pagtatangkang, apulahin ang apoy sa kagubatan gamit ang isang water pistol. Ngunit nakita ni Eliseo ang hindi niya nakikita. Nakita niya ang potensyal ng pagdami. Nakita niya ang binhi ng isang himala. Sinabi niya sa kanya, lumipat ka at humingi sa lahat ng iyong mga kapitbahay ng mga walang laman na garapon. Huwag kang humingi ng kaunti. Kumuha kayo ng pinakamaraming tubig hanggat kaya ninyo. Pagkatapos, pumasok kayo sa loob ng bahay ninyo. Isara ninyo ang pinto sa likuran ninyo ng inyong mga anak at simula na ang pagbubuhos. Nararamdaman ko ang banal na espiritu sa lahat ng dako nito. Nangyari ang himala sa lihim na lugar sa likod ng mga nakasarang pinto. Hindi ito isang pampublikong palabas. Ito ay isang matalik na gawa ng pagsunod sa pagitan niya at ng kanyang Diyos. At ang langis, ang maliit na banga ng langis ay nagsimulang umagos. Pinuno nito ang unang banga, ang pangalawa at ang pangatlo. Patuloy na dinadalhan siya ng kaniyang mga anak ng mga banga at patuloy naman siyang nagbubuhos. Ang makahimalang daloy ay hindi tumigil hanggang sa wala ng mga sisidlan. Ang himala ay limitado lamang ng kaniyang kakayahang maniwala. Sa pamamagitan ng kaniyang kahandaang sumunod, sa bilang ng mga banga na kaniyang nakolekta, ang maliit na langis na iyon na isinuko sa Diyos ay naging pinagmumulan ng isang supernatural na daloy na nagbayad sa lahat ng kaniyang mga utang at nagtustos sa kanya at sa kaniyang mga anak na lalaki sa nalalabi nilang buhay. Ano ang iyong maliit na langis? Ano ang bagay na nasa iyong kamay na iyong binabaliwala? Anong talento? Anong kasanayan? Anong ideya? Anong maliit na mapagkukunan ang mayroon ka na itinuturing mong napakaliit? Napakaliit para gamitin ng Diyos? Ito ba ang iyong kakayahang umawit? Ito ba ang iyong kasanayan sa mga numero? Ito ba ang iyong kaloob na paghihikayat? Ito ba ay isang maliit na halaga ng ipon? Ito ba ay isang ideya sa negosyo na labis mong kinatatakutan na ituloy? Yan ang iyong garapon ng langis. Yan ang binhi para sa iyong himala. Ang ekonomiya ng langit ay hindi nagsisimula sa kung ano ang wala ka. Pinararami nito ang kusang loob mong isinusuko. Ngunit kailangan mong gawin ang ginawa ng balo. Kailangan mong pumunta at kunin ang mga walang laman na banga. Kailangan mong maghanda para sa pag-apaw. Kailangan mong kumilos ng may pananampalataya. Naniniwala na pupunuin ng Diyos ang bawat sisidlan na inilalagay mo sa harap niya.
Kailangan mong isara ang pinto sa mga tinig ng pagdududa, ang mga tinig ng takot, ang mga tinig ng mundo na nagsasabing, hindi ito magagawa. Kailangan mong makipag-isa sa Diyos at simulan ang pagbuhos ng iyong maliit na langis sa mga sisidlan ng iyong pananampalataya. Ngunit narito ang tanong na magtatakda ng laki ng iyong himala. Ilang ba nga ang iyong nakolekta? Humingi ka lang ba ng kaunti dahil maliit ang iyong pananampalataya? O ikaw ba, sa mapangahas na pananampalataya, ay nangalap ng mga banga mula sa bawat kapitbahay, mula sa bawat kalye, naniniwala para sa isang baha ng langis? Ang laki ng iyong inaasahan ang nagtatakda ng laki ng iyong pagpapahayag. Ang iyong pananampalataya ang sisidlan na naglalaman ng himala. Kaya tinatanong kita ngayong gabi, nagtitipon ka ba ng didal? O nagtitipon ka ba ng mga bariles? Naghahanda ka ba para sa isang patak? O naghahanda ka ba para sa isang malaking alon ng paglalaan ng Diyos? Dahil ang ginawa ng Diyos para sa balon na iyon ay higit pa sa handa niyang gawin para sa iyo. Ngunit dapat mong maunawaan ang susunod na prinsipyo. Dapat mong maunawaan ang makapangyarihan at hindi mapipigilan na batas espiritual na namamahala sa buong prosesong ito. Ito ang batas na siyang garantiya ng ani. Ito ang batas na ayaw ng diablo na matuklasan mo. At kung makikinig kang mabuti, ipapakita ko sa iyo kung paano paganahin ang batas na ito sa iyong buhay. At kapag ginawa mo ito, makakakita ka ng ani ng pagpapala na magugulat sa iyong pamilya at magugulat sa iyong mga kaaway. Kaya maghanda kayo dahil mas lalo pa tayong lalalim. Ngayon, ang ikatlong susi ay ang pag-unawa sa prinsipyo ng paghahasik at pag-aani. Hindi ito isang mungkahi. Hindi ito magandang ideya. Ito ang hindi mababago. Hindi mababago. At pangunahing batas ng kaharian ng Diyos na nakapaloob sa mismong tela ng paglikha. Sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Galasya Kabanata 6, Talata 7, na may tinig na parang kulug at ganap na autoridad, huwag kayong padaya. Hindi maaring lokohin ng Diyos. Ang itinanim ng tao ay aanihin din. Hindi mo maaring lokohin ng Diyos. Hindi mo maaring baliwalain ang batas na ito at umasa na matatanggap mo ang mga benepisyo nito. Kung gusto mo ng mais, maghasik ka ng mga buto ng mais. Kung gusto mo ng sitaw, maghasik ka ng mga buto ng sitaw. Kung nais mo ng ani ng pagpapala sa pananalapi, dapat kang maghasik ng binhi sa pananalapi. Ganoon lang ito kasimple at kalalim. Hindi mo maaaring asahan ang isang ani kung saan hindi ka nagtanim ng binhi. Ang magsasakang tumitingin sa kaniyang bakanteng bukid at nagsasabing, naniniwala ako sa Diyos para sa isang masaganang ani, ngunit hindi naghahasik ng kahit isang binhi sa lupa, ay hindi isang taong may pananampalataya. Siya ay isang hangal. Ang pananampalatayang walang katumbas na gawa ay patay. Wala itong silbi. Dito nabibitag ang napakaraming mananampalataya. Masyado silang nakatutok sa kung ano ang wala sila, naparalisado ng takot sa kanilang kakulangan, kaya't tumatangging maghasik ng kakaunting mayroon sila. Hawak nila ang kanilang huling barya sa kanilang pawisan at takot na palad at sinasabi, ngunit Diyos ko, kung ibibigay ko ito, ano pa ang matitira sa akin? Ito na lang ang meron ako. At sa takot na iyon, isinara nila ang mga bintana ng langit sa kanilang sariling buhay. Para silang isang taong naghihingalo sa uhaw, may hawak na isang binhi sa kanyang kamay, umiiyak dahil wala siyang tubig, habang ang isang malawak at matabang bukid ay nasa harap niya na hindi pa nagagalaw. Ang binhing nasa kamay niya ay hindi niya tanghalian. Ito ang kanyang kinabukasan. Hindi ito para kainin, para ito sa pagtatanim. Dapat mong maunawaan ito. Nilinlang ka ng kaaway para kainin mo ang iyong binhi. Nakumbinsi ka niya na ang kaunting pera mo sa katapusan ng buwan ay para sa iyong agarang pagkonsumo. Ngunit sinasabi ko sa iyo na ang pera ay parang butil ng iyong mais. Kung kakainin mo itong lahat, mabubusog ka ngayon, ngunit magkakaroon ka ng bakanting bukid bukas at magugutom ka sa susunod na taon. Dapat kang magkaroon ng karunungan at lakas ng loob na ihiwalay ang iyong binhi mula sa iyong tinapay. Dapat mong tingnan ang iyong pananalapi at sabihin, ang bahaging ito ay para sa aking mga pangangailangan at ang bahaging ito ay aking binhi para sa himala ng ani na ipinangako sa akin ng Diyos. Ngunit kapag inihasik mo ang binhing iyon ng may pananampalataya, lalo na sa panahon ng kakulangan, hindi ka lamang nagsasagawa ng isang relihiyosong ritual. Gumagawa ka ng isang makapangyarihang deklarasyon na nakakayanig sa mundo sa kaharian ng mga espiritu. Sinasabi mo, Diyos, mas nagtitiwala ako sa iyong ekonomiya kaysa sa sarili kong mga kalkulasyon. Mas naniniwala ako sa iyong pagpaparami kaysa sa pagbabawas ng aking mga pahayag sa bangko. Ibibigay ng aking Diyos ang lahat
ng aking pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. At ang binhing ito ang aking paunang bayad sa pangakong iyon. At pinararangalan ng Diyos ang ganitong uri ng pananampalataya. Hindi siya naaantig ng iyong mga reklamo. Naaantig siya ng iyong pagtatanim ng tiwala sa sarili. Sinasabi ng Biblia na iniibig niya ang masayang nagbibigay. Bakit? Dahil ang isang masayang nagbibigay ay isang nagbibigay na puno ng pananampalataya. Siyang isang masayang nagbibigay ay hindi tumitingin sa laki ng binhing lumalabas sa kanyang kamay. Nakikita na niya gamit ang mga mata ng pananampalataya ang napakalaking ani na babalik sa kanya. Hindi siya nagbibigay ng may pag-aatubili dahil sa pamimilit. Nagbibigay siya ng may sigaw ng tagumpay dahil alam niyang napagana niya ang pinakamakapangyarihang batas sa sansinukob. At tingnan ang pangako o ang maluwalhating pangako na kaakibat nito. Sabi sa Biblia, sa aklat ni Lucas, Kabanata 6, versikulo 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang takal na mabuti, idiin, ligligin at umaapaw ay ibubuhos sa inyong kandungan. Tingnan ang wika. Kunin ang larawang ito sa iyong espiritu. Hindi ito isang kuripot na panukat. Hindi ito ang Diyos na may maliit na kutsarita na maingat na nagbibigay ng sapat lamang para makaraos. Isang mahusay na takal, ibig sabihin ay sapat na dami. Dinidiinan, ibig sabihin ay kinukuha niya ang sapat na dami at itinutulak niya ito pababa. Dinidiin niya ito para magkaroon ng espasyo, para sa karagdagang dami. Kapag inalog ng sama-sama, ibig sabihin ay inalog niya ang lalagyan upang mapunan ang lahat ng bakanting espasyo. Lahat ng mga puwang. Walang hangin, walang puwang, walang kakulangan sa lalagyang ito. At pagkatapos ay umapaw, matapos itong mapindot, maalog, at masiksik hanggang sa ganap na pinakamataas na kapasidad, magsisimula itong umapaw. Umaapaw ito sa mga gilid. Bumubuhos ito sa iyong kandungan. Hindi ito isang Diyos na kulang-kulang. Ito ay isang Diyos na higit pa sa sapat. Ito ay isang Diyos na umaapaw. Hindi niya basta tinutugunan ang pangangailangan. Nilulutas niya ang pangangailangan. Hindi lang basta-basta ang utang ang binabayaran niya. Napakarami niyang ibinibigay kaya mayroon kang surplus para sa mga darating na taon. Ang iyong pagbibigay, kaibigan, ay hindi lamang isang gawa ng pagsunod. Ito ay isang gawa ng lubos na espiritual na pakikidigma. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa diwa ng kahirapan na siyang umaalipin sa iyo at sa iyong pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Kapag kinuha mo ang binhing iyon, ang ikapo na iyon, ang handog na iyon at inilagay mo ito sa gawain ng Diyos, inihahampas mo ang isang makapangyarihang espada laban sa isang higante ng kahirapan. Sinasabi mo, binabalik ko ang iyong kapangyarihan sa aking buhay, ikaw na espiritu ng kahirapan. Wala na ako sa ilalim ng iyong sumpa. Ako ay isang tagapagbigay sa kaharian ng Diyos at ang aking Ama, ang may-ari ng lahat ng ito. Ito ang nagpapakawala ng espiritu ng kasaganaan. Binabago nito ang mismong kapaligiran sa paligid mo. Kapag nagbibigay ka ng iyong ikapu, higit pa sa pagpopondo ng isang simbahan ng iyong ginagawa, pinararangalan mo ang Diyos bilang iyong pinagmumulan. Sinasabi mo, Panginoon, kinikilala ko na ang trabaho ko ay hindi ang aking pinagmumulan. Ang mga pamumuhunan ko ay hindi ang aking pinagmumulan. Ikaw ang aking pinagmumulan. Ang lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa iyo. At ibinabalik ko sa iyo ang una at pinakamagandang bahaging ito ng may pananampalataya. At nagtitiwala ako na sa pamamagitan ng kahima-himalang paraan ay pagpapalain mo ang natitirang 90%. At pagkatapos sa kanyang hindi kapanipaniwalang biyaya, ay ibinagsak ng Diyos ang hamon. Nagbigay siya ng isang hamon. Malakias Kabanata 3, talata 10. Ang Diyos mismo ang nagsasalita. Subukin mo ako rito, sabi ng Panginoong makapangyarihan, at tingnan mo kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang napakaraming pagpapala na hindi magkakaroon ng sapat na espasyo para pag-iimbakan ito. Literal na hinahamon ka ng Diyos na subukin ang kanyang katapatan. Ito lamang ang lugar sa buong kasulatan kung saan sinasabi ng Diyos, sige, subukin mo ako, subukin mo ako, subukin mo ako. Bakit? Dahil siya ay lubos at lubos na may tiwala sa kanyang kakayahang maglaan. Hindi siya natatakot sa iyong pagsubok. Inaanyayahan niya ito. Sinasabi niya, hindi ako tinatakot ng iyong pagdududa. Hindi ako nililimitahan ng iyong takot. Maghasik kayo ng inyong binhi sa pananampalataya kahit na isang butil ng mustasa ng pananampalataya at panoorin lamang ang gagawin ko. Hindi ko basta bubuksan ang bintana. Bubuksan ko ang mga pintuan ng langit. Hindi ko basta bibigyan ka ng kaunting patak.
Ibubuhos ko ang isang napakalawak na agos ng pagpapala na hindi kayo magkakaroon ng sapat na espasyo para paglagyan ng lahat ng ito. Nakikita mo ba ito? Nakikita mo ba ang mga bodega ng langit na pumuputok? Naghihintay lamang na paganahin mo ang batas ng paghahasik at pag-aani upang legal. May kagalakan at lubos na mailabas ng Diyos ang iyong ani, ngunit may kondisyon. May susi sa pangakong ito na hindi napapansin ng maraming tao. Isang susi na nagtatakda kung yang iyong ani ay isang maliit na patak o isang malaking alon, isang susi na naghihiwalay sa kaswal na nagbibigay mula sa kasosyo sa tipan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng buong proseso. At kung magkamali ka rito, maaari kang maghasik ng maraming taon at makakita lamang ng kaunting kita. Ngunit kung gagawin mo ito ng tama, magbubukas ka ng isang dimensyon ng pagpapala ng Diyos na mag-iiwan sa iyo na hingal na hingal. Handa ka na para dito. Nakarating ka na sa puntong ito. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang pangunahing susi, ang nag-iisang bagay na gumagawa ng malaking pagkakaiba. Ngunit ang banal na paglilipat na ito, pakinggan mo ako ngayon, napakahalaga nito. Ang banal na paglilipat na ito ay hindi lamang para sa iyong personal na kaginhawahan. At kung hindi mo ito mapapansin, mali ang iyong pagkaunawa sa mismong puso ng Diyos. Gagawin mong isang hindi umaagos na lawa ang ilog ng kanyang pagpapala. Hindi inililipat ng Diyos ang kayamanan sa iyo para makapagtayo ka ng mas malaking kamalig, makabili ng mas malaking kotse, makapagtayo ng mas malaking bahay, at mamatay na mataba at masaya na nakapag-ipon ng kayamanan para sa iyong sarili, ngunit nalugi sa Diyos. Hindi, 1,000 beses na hindi. Inililipat niya ang kayamanan sa iyo para sa isang banal, walang hanggan, at nayayanig na layunin. Inililipat niya ang kayamanan sa iyo upang ikaw ay maging daluyan ng kanyang pagpapala sa isang nawawala at namamatay na mundo. Hindi ka isang kalsadang walang patutunguhan para sa pera ng Diyos. Isa kang tubo. Ang pagpapala ay nakatadhana na dumaloy sa iyo. Kung babarahin mo ang ilog, ito ay magiging walang tubig at lason at kakailanganin ng Diyos na humanap ng ibang daluyan. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ang agos, ikaw ay magiging isang makapangyarihang ilog ng buhay at ang pagpapala ay hindi kailanman matutuyo. Isipin ang tawag ni Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis Kabanata 12, versikulo 2, pagpapalain kita at ikaw ay magiging isang pagpapala. Ang pagpapala ay may layunin. Hindi ito isang huling destinasyon. Ito ay isang lunsaran. Pinagpala ng Diyos si Abraham upang gawin siyang isang pagpapala sa buong sangkatauhan. Nag-uumpisa pa lamang tayo. Marami pa kayong malalaman ng mga divine revelation sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga latest video sa channel na ito. Maraming salamat.